So yan no, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga ka-Streetwise, meron po tayong update ngayon dito kay Harry Roque. So alam na po ng police kung saan po nagtatago si Harry Roque. So ngayon, ang abangan na lang natin dito is yung execution kung paano siya huhulihin. So mga kababayan, kailangan na talagang paghandaan ni Harry Roque yung pag-aresto sa kanya kasi base po sa experience natin sa PNP, no? Pag sinabi po ni Jean Fajardo na alam na namin kung nasaan itong tao na to, ibig sabihin nun, alam talaga nila kung nasaan. 'Di ba? Nangyari ito kay Christopher Lau and then kay Kibuloy. O yung magandang example dito kay Kibuloy, 'di ba? Nung sinabi ng nung pulis natin na alam na nila kung nasaan si Kibuloy, maraming hindi naniwala, especially yung mga DDS. Yun naman pala, alam pala talaga ng mga pulis kung nasaan si Kibuloy noon. Kaya nga nahuli eh. So ngayon mga kababayan, same scenario din po ang nangyayari ngayon kay Harry Roque. Sabi ni Jean Fajardo, alam nila kung nasaan si Harry Roque. So, maghanda ka na Harry Roque. Well, pinablik nila to eh. Di ba kung hindi nila pinablik to, hindi natin content to, no? So sabi dito, no, from News 5, okay, may natanggap na impormasyon ang PNP sa posibleng kinaroroonan ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Matatanda ang pinaghahanap si Roque matapos maglabas ng arrest order ang Kamara kasunod ng pag-cite in contempt sa kanyang pagdinig ng Quad Committee. So, ang reason naman po kasi mga kababayan kung bakit po pinapa-aresto si Harry Roque kasi nga po nangako siya. Nangako siya na ibibigay niya yung mga dokumentong kailangan na hinihingi ng Quadcom, yun nga lang hindi niya binigay. So, kasi ang point dito mga kababayan, no, kung talagang walang koneksyon itong mga dokumento na to sa Pogo, at ayan din ang sinasabi ni Harry Roque, di ba? Sabi ni Harry Roque yan eh. Yung mga bagay na hinihingi sa akin ng Quadcom, hindi naman konektado sa Pogo yan. Yun naman pala eh. Kung hindi pala konektado yung mga dokumento na hinihingi ng Quadcom sa'yo, ba't hindi mo ipakita para tapos na? Di ba? Ang point dito mga kababayan, yung mga dokumento po na hinihingi ngayon ng Quadcom sa kanya, ayan po talaga ang magpapatunay ang connection po ni Harry Roque sa Pogo. So kung mapapakita po ng dokumento si Harry Roque at napakita niya doon na totoo talaga na hindi siya konektado sa Pogo, so bakit tayo niya pakita? O di ba? So ito para mas maganda mga ka-Streetwise na panoorin nila natin yung sinasabi ni Jean Fajardo. Sige. Without giving specifics, we received some information to the possible whereabouts of Attorney Harry Roque, but we really cannot tell kung saan po yan because baka it might hamper doon sa efforts po natin. And lahat po ng information po na nare-receive po ng PNP is being coordinated po sa Congress Sergeant at Arms because remember, they were the ones who are should be implementing this arrest order. Ang PNP lang po will be limited in providing security. But just the same, ang PNP po ay tumutulong na rin po sa pag-validate ng information on the possible whereabouts po of Attorney Harry Roque. And we keep on appealing to him to respect this process. Anyway, he's a lawyer. Alam naman po niya yung kanyang mga legal remedies. He can question the jurisdiction of the Congress and he even questioned how the proceeding is being conducted by the Congress. But then again, at the end of the day, he is a lawyer. He should know that nobody is above the law and we should respect these court processes and even processes na ilalabas po ng Congress po natin. It is being validated po. Yun po yung sinasabi ko kanina na there are informations coming in na that should be vetted and validated at without giving too much details po kasi for sure baka nag-monitor din po siya mismo or yung ibang mga kakilala niya. And we also would like to remind dun sa mga nakakakilala at posibleng nagkakanlong at tumutulong kay Harry Roque, they may be facing criminal charges once proven na alam nilang pinaghahanap na po si Attorney Roque and yet they are providing aid to evade this process po. So yun so ibig sabihin nito, validated report po ito. So ngayon, nagpaparinig ngayon ito si Jean Fajardo doon sa mga taong tumutulong kay Harry Roque para magtago. Actually kasi ayun ayun yung nakikita ko ditong statement ni Jean Fajardo eh. So may mga tao pala na tumutulong kay Harry Roque para magtago. Okay, ayun ang point natin dito, no. So ngayon mga kababayan, no, kasi ito ang una kasi, ang yabang-yabang ni Harry Roque, di ba? Na haharapin ko ang Kongreso. Ang akala niya siguro mauto niya yung Kongreso. Akala niya siguro mauto niya mga congressman. Nag-iisang utak lang siya. Totoo, matalino si Harry Roque. Pero pag nagsama-sama yung utak ng mga congressman, nag-iisa lang siya, di niya kakayanin to. Yan kasi masyado kang bilib sa sarili mo, no? So ngayon, ang point dito mga kababayan, kasi
Ang problema lang naman talaga ni Harry Roque is yung mga dokumentong pinangako niyang papakita niya. So kung ilalabas niya yung mga dokumento na yan, hindi na siya makokontempt. Isipin mo, di ba? Mas okay na yun na huwag ka magtago. Ang hirap nang nagtatago ka sa batas. Pag pinakita mo yung dokumento mo, tulad yung sinasabi ni Harry Roque na wala siyang kinalaman sa Pogo, so pag pinakita niya yung dokumento niya na yan, at nakita naman ng Congress na pahiya sila sa bintang nila, patatakasin ka rin, palalayain ka rin kasi hindi na po naayon sa batas kung ikukulong pa si Harry Roque by contempt na nabigyan niya yung dokumento niya. So ang kailangan lang naman talagang gawin ni Harry Roque dito is ibigay lang yung dokumento niya na hinihingi niya. So ito yung mga dokumentong hinihingi ng ng House eh. So una, yung income tax return ng asawa 2014 to 2022. Kasi ang point dito mga kababayan, kasabay po ng paglago ng Pogo, doon din po sumabay din po ang paglago po ng Biancham na kumpanya ni Harry Roque. Tapos yung extrajudicial settlement of the state. So yung sinasabing binenta niya raw po yung lupa sa multinational. So syempre kailangan malaman kung kanino yung lupa sa multinational, paano nakuha ni Harry Roque yun, magkano binenta, kanino binenta. Di ba? Oh. So actually kapag napatunayan talaga ni Harry Roque na ayun ang pinaka-reason kung bakit yumaman yung Biancham na kumpanya niya, game over na to. Pahiya ang mga mga congressman dito. Tapos yun including tax return of my late aunt and the deed of sale with tax returns transfer of property of the 1.8 hectare property in multinational. So ito na nga po yun. So inihingi din po kasi pati po yung medical records po ni Harry Roque. So bakit daw kasi importante yung medical records? Kasi mga kababayan, ilang beses po kasing lumabas ng bansa si Harry Roque tsaka yung boyfriend niya, yung shota niya, yung call boy, yung personal assistant po ni Harry Roque na si AR. So magkasama sila, lumabas ng bansa ng mga 6 na beses. So ang reason kasi meron daw pong sakit si Harry Roque. So yun, at least makikita po yan sa medical records, no? Kung totoo man yun. So ngayon mga kababayan, bukod nga po dito, pati po yung asawa po ni Harry Roque ay meron na ring ito, pakita ko na lang sa inyo, no? So, ito sa Philstar to, no? Harry Roque's wife summoned as House of Quadcom probes couple asset surge. So, pati yung asawa ni Harry Roque ngayon ay pinapatawag. Okay? Myla Roque, wife of former presidential spokesperson Harry Roque, has been called to the ongoing investigation surrounding her husband's alleged ties to illegal gambling operations, facing question on a mysterious surge in couple's company assets. So pati rin po yung asawa ni Harry Roque ay pinapatawag din po ng Congress. So ni minsan po hindi pa po siya uma-attend. So alam niyo kung ano mangyayari dito? Mako-contempt din ito mga kababayan. Nakailang summons na rin itong si Myla Roque at hindi pa siya ma-attend. So mangyayari dito, well, mako-contempt. Yeah, posible siyang makontempt. At tapos arrest warrant din po bagsak nito. So magsama silang mag-asawa sa kulungan. And then mga kababayan, alam naman po natin, no. So ito, daanan ko lang to, no. So ito nakita ko to sa Bombo Radio. Yan sa Bombo Radio, no. So ngayon, meron ngayong kampo ito ni Rizon Taveros eh. At alam naman po natin, no, na itong si Rizon Taveros po talaga ay isa po talaga na init dito po kay Harry Roque at saka sa Pogo. So ito, no, partido ito ni Rizon Taveros eh, di ba? Wanted poster ni ex-presidential spokesperson Harry Roque ipinakalat ng Akbayan, Party Youth members sa Quezon City. So yan, no. Actually sa totoo lang, hindi naman kailangan ng poster kasi sa sobrang gwapo naman ni Harry Roque, napakadali na niya namang matunton. Nag-iisa po yung mukha ni Harry Roque. Malabo pong hindi siya makilala kung saan man siya nagtatago ngayon, no. So ngayon mga kababayan, malinaw dito mga streetways, no, kasi tracker team po ngayon ang bumubuo para po hulin si Harry Roque. So, NBI, PNP, may CIDG pa ata, no? Tapos meron pang Bureau of Immigration. So, ngayon, malinaw mga kababayan, no, na si Harry Roque po ay hindi pa po lumalabas ng bansa.
Si Harry Roque po ay nasa Pilipinas lang. Ayun po ang malinaw dito. At tandaan natin mga kababayan, matindi po yung tracker team po na yan. Kasi po, yung tracker team po na yan, ayan din po ang nakapaghuli kay Christopher Lloyd Lau. Di ba? Siya rin, tracker team din. And then mga kababayan, ang point pa natin dito, no, pag sinabi kasi ni Gin Fajardo na meron na kami information, di ba? Alam na namin kung nasaan si Harry Roque. Mag-ingat yung mga tumutulong kay Harry Roque. Ibig sabihin nun, alam na nila kung nasaan. Uhulihin na lang nila. So maybe matagal na siguro isang buwan, baka mahuli na rin to si Harry Roque, no? So sagutin niya lahat kasi itong mga kababayan. Para sa akin, napaka-importante po nito. Kasi si Harry Roque po talaga yung magiging final nail, hindi pa naman final, no? Si Harry Roque po talaga yung magkukonekta po sa mga ibang politiko na sangkot sa Pogo. Na mga kaalyado nga po ni Duterte. Okay, no? So yun mga ka-streetwise, na mixing content lang naman po ito, no? So kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa pagtatago nga po ni Harry Roque? O di ba, siguro mag-agree naman kayo, di ba? Sabi ni Harry Roque, yung mga dokumento daw po na yan ay walang kwenta sa relasyon sa investigasyon ng Quadcom. So ipakita mo. Pag pinakita mo namang walang kwenta yan at di na siya konektado sa Pogo, tapos yung usapan, hindi ka na makokontempt, hindi ka na makukulong, hindi ka na magtatago. Di ba? Hindi ko talaga makuha yung logic dun eh. Di ba? Not unless nasangkot ka talaga sa Pogo. Oh. So yun mga ka-streetwise, so kayo po, ano pong masabi nyo nga po dito sa pagtatago ni Harry Roque, at kayo ba, naniniwala ba kayo na pag sinabi ng PNP na ganito nga, na alam na namin kung saan si Harry Roque, ibig sabihin nun, alam na talaga nila. Kasi based on the experience natin, mukhang ganun yung nagiging pattern, di ba? So, yun no, so kayo. So yung mga kababayan, no, so kayo po, ano po masabi nyo pa sa content po ngayon natin. So syempre po, kung bago po kayo sa aking munting channel, so pa-like, pa-subscribe, and then kung di naman kalabisan, pwede nyo naman pong i-share tong video po na to. So thank you mga ka-streetwise, kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Thank you po, salamat.